May pumindot, pero parang static yung una. Nagulat ako, may tumatawang bata, tas hihihihi, ganyan, tas tumatakbo sa hallway. Pagkita ko dun, walang tao. Tas pinipindot. Kasama ko yung mga nurses sa likod nun. Sabi niya, Ma'am Glads, maya-maya may tumatawag sa telepono. Tas pagsagot ko, alam natin pag 3 a.m. Ay, alam ko na to, ito na yon. May mga nurses, doctors na nakarinig, mga 3:30. May kumakatok sa pintuan. Doon kasi sa building namin, pag night shift, pagtingin kong ganun, walang tao. Tingin ko sa oras. May malaki kasing puno. Nung nagkumakain kami noon, sabi niya, Ma'am Glads, pinakatingin sa atin. Sabi ko, yun na yun. Naglagay ako ng headset. Parang naging setup ng ICU namin noon. Doon talaga, as in siguro hindi ko mabibilang sa kamay kung gaano karami na nagko-computer kami nakatingin sa'yo doon. So, nasanay na lang din po talaga kayo sa Oo, parang part na rin kasi siya ng life namin. Yung iba, takot na takot pa rin talaga. Pero yung iba, ganun nga, mo sila, ganyan lang yan eh. Pag may butterfly na itim sa amin, next patient, nandun ulit yung butterfly. Tapos magugulat kami. May sumunod, hindi ko alam kung nakuha ba namin sa hospital or sa Tagaytay. Maya-maya, bigla na siyang sumigaw. Ganyan parang iba ka, malakas daw, nasa malayo yun. Feeling ko nandun siya sa pinakalikod. Hindi niya alam yung pagpag. So kada pumupunta siya dyan, nadadala niya. Yung kasambahay nga doon na, Ma'am, hindi lang sila, madaming ibang spirito din. Nasa Sarangani kami sa Davao. Kasama kaming buntis, tinutuluyan na namin na bahay doon, kubo. Tapos mga badaling araw, may tik-tik. Hindi ako naniniwala nung time na yun naglagay sila ng mga bawang. Totoo pala talaga sa probinsya yun, no? Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Ako po pala si Gladys, isang respiratory therapist sa isang government hospital. For 8 years na ako doon, almost 8 years. So, during nung 8 years, span of 8 years, meron akong na-experience sa mga kakaiba, kababalaghan sa isa-isang hospital. Bago po natin pag-usapan yung mga kababalaghan po na na-experience po ninyo. No? Since respiratory therapist po kayo sa hospital, I'm sure po nadaanan niyo po yung pandemic po. No? Okay lang po bang kwentuhan niyo lang po kami ng buhay bilang isang health worker during the pandemic po? During nung pandemic, as in, masasabi ko lang is napakahirap. Kasi unang-una, yung pressure nasa amin. At the same time, part siya ng tungkulin na sinumpaan namin nung kami maging isang legal na healthcare worker. Napakahirap kasi imagine mo 12 hours yung shift namin. Minsan nag-end kami ng 16 hours pero hindi yun paid. Dahil nga, serbisyo, lalo na sa government ako. So, government parang, ano yan, service na lang talaga sa tao. And then, dahil nga respiratory therapy, sa lungs talaga. So, kami talaga yung focus. Direct kami sa patient na may COVID, yung nakaka-experience ng anxiety, ng depression. Ang dami naming nakita. At the same time, kahit yung patient, kahit kami din mismo, na-adapt namin yung trauma ng mga pasyente na may nakakaramdam nun. Tsaka, kahit kami ang hirap nung coping namin. Kasi nga, kami-kami lang nun, wala kaming ibang kasama. Relative, wala din. So, kahit yung pasyente, pag nagkikwento na depressed na sila, na-absorb na namin. So, dagdag siya sa trabaho. Kahit sobrang hirap, pero kailangan namin maging matatag para sa mga pasyente namin. Sobrang naka-isolate. Kasi yung sa amin, sa hospital namin, 1 week kang duty, straight yun, walang uwian. Then, after nun, 2 weeks kang quarantine, tas isa-swab ka muna. Bago kapag negative ka, pwede kang umuwi for 1 week. Tas after, kung positive ka, diretso admit ka. So, hindi ka pwedeng pauwiin ng negative or pag positive ka. Unless, kung wala ka lang symptoms. Pero upon approval pa yun, kung papayagan ka. Pero most of the time, nung time na grabe na yung hawaan, talagang hindi na pinapayagan, talagang diretso admit. So, nakaka-depress siya kasi 1 month ka nang wala sa inyo, ma-admit ka pa dahil nag-positive ka, tapos pagpasok mo na naman ulit, swab na naman. Yun pa yung isa, kasi laging swab. So, ang sakit, di ba? Lahat naman tayo naka-experience. Siguro, ewan ko kung kayo din, nakaka-experience ba kayo ng swab? Masakit talaga siya.
Kung ikukumpara niyo po siya sa parang normal day niyo po as a therapist po sa hospital, ano po yung masasabi niyong biggest difference po talaga? Ngayon kasi ang masasabi ko is, may freedom na kami ulit. Unlike nung COVID, talagang urge kaming mag-work. May time pa nga na bawal kami mag-resign eh. Kasi syempre pag nag-resign kami, paano yun yung hospital? Saka syempre, mindset ko din noon na paano din yung income ko kapag hindi rin ako nag-work. Kumbaga, binavary mo rin siya. Pero talagang bawal mag-resign noon. Noong time na yun. Unlike ngayon, pwede ka nang umalis-alis. Kami, kahit nasa bahay kami, makita ka lang lumabas ng ibang tao, may nag-report na lumabas ka, papagalitan ka. Kasi hindi talaga pwede. Kasi paano kung kami yung mag-positive kami, kailangan ng manpower. So, mawawalan. So, talagang sobrang depressive sa part na yun. Na-trauma din ako. Talagang parang grabe din. Kaya every papasok kami, may psych kami. Kasi lagi kaming minomonitor kasi nga pwede din kami magka-depression. So, dahil dun sa mga na-experience namin. Lalo nakikita namin, buhay na buhay pa yung tao, tapos after 3 hours patay na. So, ganun talaga. Ang daming effect din sa amin as healthcare worker. Na-mention niyo po bawal po mag-resign. Ano pong mangyayari kapag nag-resign po kayo? Hinuhold ka nila eh. Talagang parang gagawa sila ng way na hindi ka nila ipag-resign. Talagang, tsaka di ba parang inado din yun ng government na bawal talaga mag-resign, bawal umalis. Kasi nga, kailangan tayo ng Pilipinas. So wala. Tinanggap na lang namin yung katotohanan. Kaya parang simula nung pandemic, after pandemic, naaalala ko na lang na memories, puro pandemic. Yung pre-pandemic, konti na lang kasi nga parang repetitive na lang yung ginagawa namin nun. Pero sobrang hirap kasi pagod talaga. As in. Okay po, moving on po tayo. Pag-usapan naman po natin yung mga nabanggit niyo po kanina, yung mga kababalagan po na experience niyo. Ano po ba yung pwede niyo ma-share po sa amin dyan? Yung pinakaunang tumatak sa akin nung alam kong magkikwento ako regarding dito is yung ang bata. Kasi ang setup namin nung pandemic is yung radyo sa, alam niyo yung mga ginagamit ng security guards. Yun yung ginagamit namin, way of communication sa loob. So, mga bandang, kung hindi ako magkakamali, mga bandang 3 a.m. yun. Yung ako kasi yung nasa labas ng COVID ward, yung isa kong kasama nasa loob. So, hinahanap ko siya. So, kasi yung radyo, pag pinindot mo, tsaka ka lang magsasalita, dun ka lang pwedeng marinig nung kasama mo sa loob. So, nag-radyo ako, sabi ko, pull mo, pull mo. So, nung una, walang sumasagot. Tapos, mga twice ko ulit siyang tinry na ganun, pull mo, may pumindot. Pero parang static yung una. Nung nagsa-static na siya, after nung pangalawa, nagulat ako may tumatawang bata, tas hihihihi, ganun, tas tumatakbo sa hallway. Talagang, tas hawak niya yung radyo. Tas parang wala siyang definite na sinabing word, pero tumatawa siya, tas pindot siya ulit, tas pull mo ba to? Kunyari, sabi ako ng name, Maika, ikaw ba yan? Tapos pipindutin niya ulit. Makikita mo kasi yun sa radyo, pag pinindot, magre-red. So may kita mo talaga may pumipindot. So kapag hindi siya pinindot, makikita mo talaga na intentional talaga. So after ko noon, pindot, tapos gulat ako yung pangalawang pindot, tumatakbo naman. Tapos nakatodo yung volume ng radyo ko. Yung mga, Paano po tumatakbo? Like, naririnig niyo po yung siya steps sa radyo? talaga. Sa labas po or sa radyo po? Sa radyo, talaga. Doon talaga yun. Talagang radyo. Tapos nung, kasing setup namin may mga monitor. So, takbo ko doon sa room kung nasan ko iniwan yung radyo. Pagkita ko doon, walang tao. Tapos pinipindot. Tapos, kasama ko yung mga nurses sa likod noon. Sabi niya, Ma'am Glads, bata ba yung sumasagot sa'yo? Sabi ko, oo ma'am, hindi ko nga alam, tinatawag ko yung kasama ko sa loob, pero bata yung sumasagot. Tapos simula nung hindi ko naman siya sinagot na sa phone, sa radyo, maya-maya may tumatawag sa telepono. Tapos pagsagot ko, tumatawa din yung bata. Kaya grabe, kaya sabi ko simula, alam ko na. Tapos mga bandang 3, di ba, alam natin pag 3 a.m., doon daw lumalabas yung mga spirit, doon nag-start. Kaya sabi ko, ay, alam ko na to, ito na yon, bata yon. Ako lang mag-isa nun sa station namin, tapos may mga nurses, doctors na nakarinig. Sabi niya, Mag-Bloods, bata yun, grabe yun. Tapos lahat sila naglapitan sa akin kasi kahit sila,
nagulat na may batang sumasagot. Yun. Tapos kitang-kita nyo naman po na wala po Wala talaga. talaga Tapos sa nandun lang po screen. yung Andun radyo. lang yung radyo. Pero nagsastamp siya ng paa, tumatakbo. Parang nag-aaya pa siya nga ng play na kasama. Siguro may mga ibang bata pa dun na naglalaro. Talagang yung tumatawa ha, yung talagang tunog ng tawa. Tawa, tas ewan ko kung parang nag-words pa siya na, ay ka dito, parang ganyan. Hindi ko na rin kasi siya masyado maalala. Pero alam ko talaga tumatawa siya nung sinasagot, yung pinipindot niya yung radyo. May history po ba yung hospital na yun? Yung parang lore ba na may bata sa ganitong ano? Yung mga ibang kwento-kwento po sa loob. Actually, syempre, dahil namamatay sa amin, siguro meron. Pero kasi hindi ko nga, yung building kasi na yun, puro pang adult yun. So, dun, siguro meron pa rin ibang tumatawid ng kabilang building, tapos pinaglalaruan. Alam mo naman, pag mga bata, mahilig maghawak-hawak, magbuting-buting-ting ng kung ano-ano. Kaya siguro napagtipan yung radyo na pindutin, na makipag-communicate sa amin sa labas. Pero nung time, di ko pa alam kung may narinig akong story na nagparamdam na bata eh. More on adult talaga. May iba pa po ba kayong mga experiences na mga... Meron isa pa nun bago pa mag-pandemic. So, usually kasi, pinupuntahan kami ng mga relative para magpatulong sa pasyente. Eh, mga time din nun, mga oras kasi ng rounds namin is 12 midnight hanggang 2 a.m. Tapos mga 2:30 a.m. to 4, yan, libre na kami niyan. So, pahinga-pahinga. Siyempre, pahinga din kami pag gabi. So talagang night shift po. Oo, usually night shift, ganyan. Ngayon lang naman ako naging pang-umaga nung naiba na yung focus ko na specialization. Pero puro night ako. Tapos, parang mga 3 a.m. din siguro, yung mga 3:30. May kumakatok sa pintuan. Doon kasi sa building namin, pag night shift, walang ibang bukas kundi kami lang. Tapos wala ring guard sa hallway. Sa kabilang building na yung may guard. Kasi wala namang pasyente. Kumakatok, akala ko magpapatulong ng pasyente. Pagbukas ko ng pintuan, pagtingin kong ganun, walang tao. Pagtingin ko sa oras, 3 o'clock, 3:15, ganyan. Sabi ko, baka wala lang, wala lang. Tapos siga ulit ako. Dalawa lang kasi kami dating duty per night nun eh. Tapos maya-maya katok na naman siya. Pagkita ko na naman wala. Tapos, ang setup kasi namin, katabi namin is, fire exit. Tapos may terrace dito. Tapos, nung pangatlong katok na niya, pagbukas ko, ang bilis ng lakas ng hangin. Pero enclosed yung lugar. Tapos sabi ko, grabe to. Parang tahimik ko. Hindi ko talaga iniisip na, na magkakaroon na magpaparamdam sa akin. Kasi, syempre, pagka lagi ka naman na nagjo-duty, hindi mo naman siya iisipin. Di ba usually talaga ang mga nagpaparamdam, dun sa hindi mo inaakalang bigla sila magpaparamdam. Pero pagka ina-anticipate mo kasi wala eh. Pero pag hindi mo ina-anticipate, dun sila. Tapos simula nung pinag-on ko na yung ilaw, gumising na ako, nagpatugtog na ako. Kasi nga, baka mamaya kumatok na naman eh. Yung paglabas ko, wala talaga. Eh para sabi ko, tapos nung after nun, labas na ako, rounds na nga ako, agahan ko na yung pag-ikot sa pasyente kaysa katakoin ulit ako. Kasi yun. Pero yung mga ano po, yung talagang nakita niya po sila, yung mukha nila, ganun. May ganun po ba kayong experience na? Sa quarantine. Yun yung, di ba sabi ko, parang 1 week kaming duty, tas 2 weeks stay. Doon kami pinag-stay sa may school. Tapos malakas yung hangin nun. Ulan, hangin. Meron kasi kaming isang kasamang nursing attendant na nakakakita. Tapos nung pagdating pa lang namin nun sa school, may malaki kasing puno. Tapos sabi niya, nung nagkumakain kami nun, sabi niya, Ma'am Glads, may nakatingin sa atin. Sabi ko, Ma'am, saan? Sino? Ma'am, hindi natin siya nakikita, pero ako nakikita ko siya. Sabi niya sa may puno. Ikaw, Ma'am, wala yan. Baka tumitingin lang. Tapos nung gabing yun, hindi ako naniniwala, di ba? Naniniwala naman ako actually, pero nung time na yun, ayoko paniwalaan kasi nga, parang hindi magparamdam. Kumbaga, da-divert mo yung isip mo. Dito sa loob ng isang room, 6 kami niyan. Nauna nang natulog yung kasama ko. Tapos, nagulat ako nung unang mga 12, magsi-CR sana ako. Ginigising ko yung kasama ko. Para may kasama ako kasi bagong lugar eh. Tapos school, unusual na doon ka matutulog. Siyempre may takot pa rin. Tapos,
CR ako, mag-isa, pikit lang ako. Tapos pagbalik ko, may naririnig akong kumakalampag na pintuan. Galing sa baba sa may CR na dapat pagsisiaran ko. Pero hindi ako tumuloy. Doon lang ako sa second floor kasi nga wala akong kasama eh. Tatakot na ako eh. Kasi alam ko na ngang nakakaramdam din ako. Tapos nung hindi ko siya in-entertain, maya mga 1 na siguro yun, pa 2 a.m. Yun na nga yung hinulog niya yung lalagyanan ng kutsara tinidor. Napansinin mo ako. Tapos sabi ko, itulog na lahat ng kasama ko sa loob. Nahulog. Tinignan ko, imposibleng mahulog yun. Hindi naman gumalaw yung tao. Sabi ko, yun na yun. Naglagay ako ng headset. Naglagay talaga ako para makatulog na ako. Tapos from afar, dito ako nakahiga. Tapos nandun yung pintuan ng room. Nakabukas kasi siya. Tapos parang mga 3 na yun nga yung may dumaan na nakaputi. Tapos sabi ko, baka ito yun. Tapos sa dulo no, nung naglakad siya sa hallway, yung mga tambak-tambak na armchair ng pang-estudyante, kinalampag niya talaga ng malakas. So parang sabi ko, nagkaroon na talaga ako ng hinge na nagpaparamdam talaga. Eh nakita ko pa, dumaan, nakaputi. Meron naman siyang ulo. Pero mabilis lang talaga, snap talaga siya. Tapos napapikit na lang ako, tapos maya yun, kinalampag niya. Ay ko, kinabahan na ako. Talagang nilakas ko na yung tenga ko, yung inap ko na yung sounds ko para ma-divert na yung isip ko. Kasi kinakabahan na ako nun eh. Mag-isa lang ako, tapos nagtalongkab na lang ako ng kumot. Yung kinabukasan, tinanong ko yung si Sir Joven. Sabi ko, Sir, gising ka ba ng around 3 a.m.? Kasi may dumaan sa pintuan namin, nakita ko, tapos kinalabang. Sabi niya, ma'am, hindi, tulog na kami nung wala nang gising sa amin. So, mas lalo talagang na-confirm ko sa akin na multo yung nakita ko na dumaan. Sige, sabi ko, grabe, parang nung mga time na puro panggabi ako, yun talaga yung kinakabahan na ako. Medyo nagkakaroon na ako ng hirap na ako matulog, tungkol tuloy-tuloy na magpaparamdam. Yun, time na yun. Ngayon po, di ba na-mention niyo po kanina na naging pang-umaga na po kayo recently po. Pag umaga po, may na-experience po ba kayo o talagang gabi lang siya? Meron, neto lang, recently. Sa ano yun, sa rehab. Pag tuwing Sabado kasi, ang duty ko ay 6 to 2. So, tendency, pwedeng 5:30 a.m., nandun na ako. Tapos, syempre, pagbukas ko ng pintuan, madilim pa, ganyan. Pagpasok ko, ang usual ko na kasi is kakatok muna ako ng pintuan eh. Parang kasi sign of respect daw yon na kahit umalis ka na, pag kinatok mo, kung may natutulog or may magagambala ka, at least, nakita mo na nagre-respect ka na papasok ka. So, katok ako, tapos binuksan ko yung room namin. Sabi ko, 5:30 pa yung pasyente ko, dadating yung mga 7:30 pa. So, umidlip mo na ako. Tapos, nung umidlip ako, may upuan. Sa upuan lang ako umiga eh. Hindi pa akong ganyan. May plastic pa kasi yung upuan namin. So, ilaw, eto, upuan, tapos may ilaw dito. So, may reflect. Yung parang may reflect siya dun sa plastic, di ba? Pagkadaan kong ganyan, pagkaganyan ko, pagtingin ko, nakita ko dun sa reflector, may dumaan sa ilaw. Tapos sabi ko, kinabahan ako. Pagka kasi kinabahan na ako, alam ko na meron talaga nagpaparamdam. So, kinausap ko siya, sabi ko, uy, wag gayon. Sabi ko, mag-isa lang ako. Saka hanggang mamaya pa ako dito. Tapos sabi ko, nung kinausap ko siya, umokay. Biglang lumight yung pakiramdam. Kasi nung una talaga may pakiramdam na ako may magpaparamdam eh. Pero tinry ko lang pigilan. Tinulugan ko. Pero nung matutulog na ako, bigla siyang lumabas nga dun sa reflect. Tapos yun lang, yung recently lang yun. Kaya nung kinuwento ko yun sa kasama ko, sabi ko, Ma'am, meron akong na-experience dito, mag-isa lang ako. Tapos ayun, kaya sabi ko, meron pa rin talaga, kahit umaga. Hindi naman po kayo natatakot sa ganun na ina-acknowledge niyo po sila. Kasi yung madalas ko po narinig, ang sinasabi nila, pagka ina-acknowledge daw po sila, mas lalo silang, alam niyo po yun, mas Nag-stay. gagambalain kayo in the future, ganun po. Hindi, parang ako, as respect ko na lang sa kanila, kasi may iba na gusto daw magparamdam, para lang may kausap, yung gano'n. Minsan naman nila manghingi daw ng tulong, ganyan. Ako lang, parang sinasabi ko sa kanila, uy, hindi tayo magkakilala, wag niyo akong kausapin, ganyan. Sinasabi ko sa kanya. Pero ako, hindi ako naniniwala dun sa, na paniwala nga nila na gano'n. Ako, respect ko lang sa kanila yun. Ngayon po ba, mayroon po kayong area sa hospital na hindi niyo po madalas pinupuntahan kasi dito sa area na to parang
marami dito, yung mga ganun. Doon sa ano, di ba yung floor namin, second floor, sa pang-apat na building. Sa taas kasi na yun, yun yung parang naging setup ng ICU namin noon. Doon talaga, as in siguro hindi ko mabibilang sa kamay kung gaano karami namatay. Siguro mga 200. Yan, yung kakadating na ng pasyente, tapos mamaya, matay na, ganyan. Doon talaga. Kasi kahit doon sa pulmo unit namin sa third floor, doon talaga, nung bagong lipat lang kami doon, meron din nagpaparamdam talaga. As in, sinasarado yung pintuan, pinapatay yung sounds namin, tapos may kakatok. Yun, na-experience natin. Tapos parang pag nag-computer kami, nakatingin sa'yo doon. Kasi computer setup, pagkatingin baga mapapatingin ka na lang, may dumaan ba? Pero pag tinignan namin, wala talaga. So, nung time na nag-duty pa ako sa third floor, nung shifting pa ako last year, yun, meron din ako na-experience doon. Pero dahil nga feeling ko, sanay na rin ako sa mga ganun. Parang, okay na yan, paramdam ka na lang. Pero wag mo na ako takutin na sobra pag mag-isa ako, tapos bigla ka na nagpapakita. Wag, okay lang naman, pero wag naman yung sobra. Pero matatakot pa rin. Ganun. So, nasanay na lang din po talaga kayo sa Oo, parang part na rin kasi siya ng life namin. Part na sa work namin na may encounter ka na lang na nagpaparamdam. Parang nasa sa'yo na lang kung paano mo siya, magpapatakot ka pa ba? Ilang years ka na kami tatrabaho. Tsaka parang home court namin to, so bahala kayong gusto niyo magparamdam. Okay lang, pero wag yun naman to the point na itatakutin niyo kami ng sobra-sobra. Ganun. So basically po, halos lahat ng mga health workers po sa hospital is one way or another, may na-experience na po Oo, talaga. yung iba, takot na takot pa rin talaga. Ayaw pa rin mag-isa. Ganun. Kaya depende talaga sa naging experience. Pero yung iba, ganun nga, mo sila, ganyan lang yan eh. Kapag ka nakakausap ko yung mga sa HD, oo ma'am Glads, alam ko yan, nakita ko nga rin eh. Tapos meron pa palang isang kwento nun na pag may butterfly na itim sa amin, kanyari may pasyente dyan, dying na, automatic, pag nandiyan na yung butterfly, may mamatay na yun. Tapos mag-rounds kami sa next patient, nandun ulit yung butterfly. Tapos magugulat kami kukuhanin niya. Mamamatay din. So kaya pag nakita kami ng butterfly sa hospital, tapos black siya, automatic alam na namin. Kaya parang kami noon, ay, alam na to, matik na to, na may butterfly. Tapos weird lang, close naman din yung hospital namin, tapos may butterfly. Tapos ayun, doon na, naniniwala kami sa mga ganon, lalo pag ongoing yung CPR, automatic din na namin yung mare-revive pag andun yung butterfly. Kahit naka 10 epi na kami, wala na talaga yun. Hindi na siya. Consistent po talaga yung butterfly. Oo, consistent yun, lalo nung COVID, as in. Consistent talaga siya. Magugulat kami, mawawala lang siya pagka okay yung pasyente. Tapos pag meron na namang code na tatawagin, yung kailangan i-revive, nandun na naman siya. Or kahit bago pa mangyari, bago pa mawalan ng tibok yung puso ng pasyente, nandun na siya. Kaya sobrang, ang galing lang na nagkakaroon din kami ng sign na gano'n. Sa mga ano po, since yan nga po marami po kayong mga horror experiences po sa hospital, meron po bang time na may sumunod po sa inyo, mga ganong klase po? May sumunod, pero feeling namin, di ko alam kung nakuha ba namin sa hospital or sa Tagaytay. Kasi nung bago ko na-experience yung sa kotse, galing na kaming Tagaytay nun. Tapos yung kasama namin sa bahay, sinugod ko kasi sa hospital ng 3 a.m. Tinahi yung dito niya. Nakagat kasi siya ng aso. Tapos parang sinama ko siya nung araw na rin yon. So, di ba sabi nila, kasabihan, pag weak daw yung spirit mo, doon attractive yung mga bad spirit. So, nung time na yun, si Ate Mel kasi weak yung spirit niya dahil di pa siya nakakapagpahinga, tinahi yung dito niya. Tapos nagstay lang siya sa kotse, doon lang din sa hospital. Iniwan ko lang siya kasi may event lang doon sa room namin. Tapos after nun, parang ilang araw, may na-experience ako na una, nagdadrive ako pa uwi nun after nung year-end party namin. Parang may pumutok na balloon. Tapos sabi ko, wala namang balloon dito. Sa loob ng ospital. Sa loob ng kotse. Kasi tinignan ko pa yung likod eh. Then after nun, dahil pagod na pagod ako, hindi ko siya iniisip na multo. Hindi ko iniisip na spirit. Tapos nung drive, maya-maya biglang parang may nag-whistle. Una yon or pumalakpak or whistle, ganyan. Sabi ko, ano ba yun? Ganyan, ano ba yun nangyayari? Then after nun, di ko na lang pinansin. Tapos maya-maya, bigla na siyang sumigaw. Ibang sigaw na lengguwahe. Talagang,
Ganyan, parang iba talaga. Tapos parang di ba sabi nila pagka malakas daw, nasa malayo yun. Feeling ko nandun siya sa pinakalikod. Tapos tinitignan ko na yung sa rear mirror na, tapos delay. Sabi ko, titingin ba ako sa rear mirror o hindi? Kasi baka mamaya pagtingin ko sa rear mirror, baka may nakaganon sa akin. Alam ko na yun, kinakabahan na ako eh. Kaya sabi ko, nagdadasal na lang ako nun, konti na lang, malapit na ako sa bahay. Then hindi ko pa rin siya, pero mabigat na yung pakiramdam ko sa loob ng kotse nun. And parang after 3 days siguro, ginamit ng sister ko yung kotse. Hindi ko nakwento sa kanya yung na-experience ko. Tapos, simbang gabi na kasi yun last year. Parang sabi niya, nag-message siya sa akin, sabi niya, sis, sabi ko, yes sis, sabi niya, sis, may naramdaman ka bang ghost experience kay Sky? Yung pangalan ng kotse namin si Sky. Sabi ko, oo, meron. Sabi ko, parang sumigaw ba? Sabi niya, oo, meron. Sabi niya, yung lingwahe na parang hindi mo maintindihan. Sabi ko, oo. Sabi niya, kinalampag ka rin ba? Sabi ko, oo, kinalampag din ako. Tapos, yun nga parang may pumutok din daw nga na balloon. So, alam mo yun, na pareho kaming hindi nag-uusap regarding dun. Pero na-experience din ng ate ko. Which means, ibig sabihin, parehas kami. Tapos, ang unang mindset namin ni ate no, nung na-experience niya din, is ipa-bless namin agad. So, after simbang gabi, third night ata ng simbang gabi nun, last year, inantay ko talaga si Father, kinausap ko para mapabless niya. Tapos din after nun, nung pinabless na namin, gumaan na yung feeling nung sasakyan. Pero prior nun, kinakausap namin na, uy, wag mo naman kami takutin kasi baka mamaya, iba yung maapakan namin, imblis na brake, maapakan namin gas, maaksidenta kami, or tendency, kasi parang malakas siya na spirit, sinisigawan niya kami. So baka mamaya galawin niya bigla yung manibela, maaksidente kami, na kami lang magulat na naaksidente, tas yung ganon. Kaya naisipan namin ipabless siya agad kasi nga grabe yung paninigaw niya sa amin. So parang doon pa lang masasabi mo na strong yung spirit. Kaya kami nagpa-bless agad. Yun yung pinaka-recent ko talagang na-experience na may ghost. After nun, wala naman na pong gumambala po sa inyo. Wala na after nun, talaga. Talagang umalis na siya. Sa mga ano po, yung mga pagpag po, naniniwala po kayo sa ganun. Oo, sa pagpag, naniniwala ako. Kasi yung tito ko, ay yung ninong ko na namatay nun, hindi kasi kami nagpagpag. Dumiretso kami agad sa tita ko. Tapos, meron kasing kasambahay doon sa tita ko na may third eye talaga. As in. Tapos, bigla na lang tatahimik yon. Nakikita na niya na, Ma'am, nandyan po yung ninong niyo na namatay. Tapos, kinikilabutan na kami. Tapos, magugulat kami. May sasabihin siya, nandyan pa yung lolo niyo sa kwarto na yun. Kumbaga, yung pinsan ko kasi na nakatira dun sa tita ko, yung anak niya, hindi niya alam yung pagpag. So, kada pumupunta siya doon sa mga patay, nadadala niya. Tapos sinasabi din nung iba naming, yung kasambahay nga doon na, Ma'am, hindi lang sila, madaming ibang spirito dito. Pero ramdam mo, malaki kasi yung bahay na yun eh, tapos walang nakatira. So kami, pag napupunta kami doon, natutulog kami doon, ramdam mo talaga na meron. One time no, doon sa room na yun, sa sala, may nakasaksak sa outlet. Parang nagpa-practice kami nun para sa debut eh. Tapos madaling araw na rin nun, biglang pinatay niya yung saksakan. Eh, mahigpit yung saksakan eh. Tinanggal niya, siguro ayaw niya nung maingay. Eh, nagsasayawan kami. Out of nowhere lang yun. Eh, sabi namin nung tinry, bakit mabubunot to? Tapos yung bunot niya, tapos yung ginanon talaga. Kaya talagang kami, alam na namin to, multo to. Pero nung bago pa nun, bata kami, naka-experience na rin talaga kami dun. Yung radyo tumutunog, tapos biglang pinatay. Yung radyo na kailangan diklik, pinatay. Kaya alam namin talaga sa bahay na yun na meron. Saan po sa tingin nyo, since ayun po, no, marami na po kayong experiences sa mga kababalaghan po, meron sa kotse, meron sa school, meron sa hospital. Saan po sa tingin nyo yung pinakamaraming concentration sa mga ganyang bagay, mga spirits po? Kasi yung iba sinasabi sa simbahan daw, yung iba sinasabi sa cemetery, yung iba sa hospital. Para po sa inyo, saan po yung pinakamarami sa tingin nyo? Ako siguro talaga sa hospital. Kasi lalo yung sa amin, sa government, talagang nakikita ko talaga kung gaano, lalo nung pandemic, napakadami talaga ding nawala ng buhay. Tapos, kumbaga wala silang laban, wala silang peace nung namatay sila.
Tapos wala pa silang relative. Eh, di ba nung COVID, pag positive ka, sunog agad. Hindi ka na napapaglamayan, hindi ka nabibless agad. So, naiiwan doon yung spirit sa hospital na talaga mas naniniwala ko na nandun. Kasi yung iba kaya siguro kaya sa simbahan. Kasi di ba yung huling libing, parang huling kita nasa simbahan. Pero nung time ng COVID talaga, doon talaga sa hospital. Kasi parang kung na-hospital, tapos namatay doon, eh kung naiwan yung kaluluwa doon, tapos hindi makauwi, hindi alam kung paano bumalik, yun talaga, doon ako talaga. Di bali, yung ganitong klaseng topic po na merong iba naniniwala, yung iba po hindi. Sa mga skeptic po, ano po masasabi nyo sa kanila na yung hindi po naniniwala sa mga ganitong klaseng paranormal experiences po? May kanya-kanya namang belief eh, kung talagang hindi sila naniniwala doon. Wala naman tayong magagawa kasi dahil nakalakihan na nila na ganun, hindi natin makokorek yun eh. Pero kami, ako talaga, naniniwala talaga ako kasi na-experience ko. So, i-respect na lang kung hindi talaga naniniwala. Or pwedeng naniniwala, hindi naniniwala pero denial lang na meron din silang na-experience. Pero ayaw lang nila siguro i-acknowledge dahil yung iniisip nila baka magbuka yung third eye nila. 'Di ba sabi nila lahat naman may third eye. Nasa sa'yo kung ibubuka mo siya kasi pagka in-entertain mo daw yung mga thoughts na ganun, dun daw nagsisimula yun. Kaya parang ako, okay lang, kanya-kanya talagang beliefs. Kung hindi talaga naniniwala, it's okay. Kung kami, ako talaga, naniniwala talaga ako. Pero yung father ko kasi hindi naniniwala sa ganyan, so hindi na lang din kaming nagtatalo regarding dun. Kanya-kanyang beliefs lang. Pero kayo po, hindi nyo po, naisipan nyo po bang yung mga protection ba na sinasabi po nila na pag sinuot mo to para ma-avoid yung mga ganito klaseng bagay po? Naisipan nyo po bang magsuot ng mga ganun? Ako hindi. Parang, ano lang. Siguro itong si Saint Benedict lang, lagi ko lang siya suot. For protection kasi to. Pero hindi ko siya iniisip protection sa mga bad spirit or what. Kasi nga parang ako, hindi ko sila tinitake as, kahit bad man yung spirit nila. Siguro dahil nga may pinagdaanan din sila. Tao din naman yung mga yan, pero hindi mo lang nakikita. Siguro may mga pakiramdam, may kailangan lang silang tulong galing sa'yo, or gusto lang nila magpatulong para makakaakit na nga sila sa langit, ganyan. Pero yung sister ko naniniwala eh, para dumataboy, asin, tapos bawang, sabit ng bawang. Pero one time pala may na-experience akong ganun na nagbawang kami kasi may iba lang ako nasa Sarangani kami sa Davao. Nagda-drive kasi kami ng pinsan ko. Tapos, hindi pa ako marunong magmotor noon. Pinahawak niya sa akin yung motor na nagas ko yung silinyador. No, so pag brake niya, nahiwa yung dito niya. Tapos, di ba probinsya yun. Tapos, may kasama kaming buntis, yung asawa ng pinsan ko. Ang tinutuluyan na namin na bahay doon, kubo. Tapos, mga badaling araw, may tik-tik. As in, talaga rinig mo yung palikpik niya. Hindi ako naniniwala nung time na yun pero may palikpik. Dahil nga may buntis, tapos may naamoy siyang dugo, lumapit. Di ba pag ganun malayo nga daw sila, pero ang lakas. Pero nung ginising namin mga tita ko, naglagay sila ng mga bawang, tapos yung asin, nagganon sila, lumayo. Kaya naniniwala talaga akong may tik-tik talaga pala. Meron pala talaga. Ayun po, meron pa po ba kayong ibang aswang stories po? Yun na yung naalala ko, bigla na nag-pop up sa isip ko. Yun talaga yung, oo nga, no, meron pala ako na-experience nun. Pero simula nun yun talaga sa ko, isa rin pala siya na na-experience kong tik-tik. Tapos natakot kasi kami dahil nga, di ba, pag tik-tik daw, yung bata yung kukunin sa tiyan. So, nung time na yun, akala namin, dahil lang attractive lang siya sa sugat, kasi talagang tinahi din. The other day pa na tayo, gaya nga, probinsya. Ginising na yung mga tita ko, after nun, yun na, kakaiba na talaga. Tapos, pero nung nilagay na yung mga bawang asin, parang after mga 10 minutes, umalis na rin. Yun. Kaya sabi ko, totoo pala talaga sa probinsya yun, no? Yun lang yung pinakalas ko naalala. Bigla na nag-pop up. Ayun po, final message po. Ano po yung gusto nyo sabihin sa mga manonood po natin? Ang message ko siguro is, kung matatakotin kayo, siguro magdasal na lang kayo kung may experience man kayo mga ghost experience. Tsaka for me kasi hindi naman sila magpaparamdam kung wala silang kailangan sa inyo or wala kayong ginawa
Or minsan kasi nagpaparamdam sila kasi nagagambala nyo. As respect na lang din, katok kayo. Ako, kagaya ko, kumakatok ako sa bawat room na papasukan ko pagka walang tao na nandun. Para in respect sa kanila. Tapos always pray lang. Kumbaga, meron kayong naramdaman. Or kausapin nyo kung hindi kayo madasalin. Kausapin nyo na, uy, huwag mo kong takutin. Mabait naman ako. Friends tayo. Ganyan. For me, lahat naman ng bagay makukuha sa tamang pag-uusap. Saka sa dasal. Siguro depende na lang talaga sa experience mo kung to the point na kailangan mo nang humanap ng priest para matulungan ka sa mga ganun. Or kung talagang nagkakos na siya ng depression, anxiety sa inyo, pwede naman kayong mag-seek ng help sa mga professional. Or at the same time sa priest kung kailangan nyo ng open. Yun yung ma-advise ko sa inyo. Kasi ako din mismo, nagpapasayik din ako nung time na hindi na ako nakakatulog dahil sa nagpaparamdam sa akin nung pandemic. Yun, thank you! Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!